This is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. So yung nagagalak naman sa Panginoon, pumalakpak naman ng malakas. Ang purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon Diyos. Sa Diyos daw natin hanapin yung ating kagalakan. Hindi sa kung anumang mga bagay dito sa mundo. Dahil ang kasiyahan o sabihin natin kagalakan na hatid ng mundo, panandalian lamang. At kadalasan nakabatay ang mga kasiyahan at kagalakan hatid ng mundo sa mga bagay, sa mga material na bagay. Dahil ang lahat naman ay temporal lamang, pansamantala lamang, naglalaho din. Yung kasiyahan hatid ng mga material na bagay dito sa mundo. Napag-aralan natin last Sunday na may mga pag-atake tayong nararanasan, di po ba? Kadalasan ng mga pag-ataking ito ay sunod-sunod na pag-atake. Katulad ng aklat ni Nehemiah, kung saan natin natutunan na nung panahon na siya ay payapa, may magandang trabaho, all of a sudden, bigla na lamang may dumating na pag-atake sa kanyang buhay. Unang atake, inatake yung kanyang payapang buhay. Di po ba? Payapa yung kanyang buhay, masagana, nagtatrabaho sa Susa, sa kaharian ni Artaxerxes. Then all of a sudden, bigla na lamang dumating yung pag-atake sa kanyang kapayapaan, maayos at masaganang buhay. Unang pag-atake. So, ang ginawa nila, nalaman niya na wasak yung pader ng Jerusalem. At nais nilang ayusin ito upang maibalik yung kaluwalhatian, yung grandeur of Jerusalem. So, nagsimula silang ayusin ito sa tulong ng mga Israelitang naroroon na naunang bumalik sa Jerusalem mula sa pagkatapon sa Babylonia. At nagsimula na silang gawin ang walls of Jerusalem. At nung ito ay kanila nang ginagawa at nagsisimula na nilang makita yung pagkaayos ng walls, then all of a sudden, dumating na naman yung pangalawang pag-atake ng kanyang buhay. At ito ay tinawag nating verbal attack. Habang ginagawa nila yung wall, sila ay kinutya. Di pa ba ni Sanballat and Tobiah, sila ay kinutya at ating pinag-aralan yung ilang epekto of being ridiculed. Di po ba, nakapag-relate tayo na yung ikaw ay kutyain ang kung ano-anong mga bagay, ito ay nakaka-apekto sa atin sa dalawang paraan, di po ba? Yung unang epekto ng pangungutya ay nagkakaroon ng diminishing. Di po ba? Diminishing of the person's self-esteem. Bumababa. Unang epekto nito, bumababa yung pagtanaw sa kanyang sarili. Bumababa yung pagpapahalaga ng isang taong kinukutya ng kanyang kapwa. So, negatibo yung unang epekto ng pangungutya. Pangalawa naman, tumitigas yung puso ng taong kinukutya. Yung isa, bumababa ang pagpapahalaga sa kanyang buhay. Kapag hindi na-handle properly yung pangungutya, yung verbal attack ng kanyang kapwa. At yung isa namang epekto nito, tumitigas yung puso ng taong kinukutya at natututo siyang lumaban. Di po ba? At ating binigyan ng pansin, ano nga bang epekto sa atin? Tayo ba ay nanghihina, nadi-discourage, bumababa ang pagpapahalaga sa ating sarili? O tayo ay tumatapang at natututong lumaban? Ito yung ilang bagay na ating natututunan. So, ang ginawa ni Nehemiah, kung saan tayo pumulot ng mga takeaways natin na inuwi natin sa ating tahanan. Ilang bagay. Una, when we are dealing with multiple attacks, ang dapat nating gawin, just like what Nehemiah did, he prayed. So dapat tayo ay mag-pray.
Di po ba kapag tayo ay inaatake, sunod-sunod na pag-atake sa ating buhay, the first thing that we should do is to pray. Pangalawa, dapat nating ipagtanggol. Di po ba yung ating pamilya na pilit na inaatake ng kaaway, just like what Nehemiah and the Israelites did. Sabi ni Nehemiah, ipagtanggol ninyo ang inyong mga anak, ipagtanggol ninyo ang inyong mga asawa, ipagtanggol ninyo ang inyong pamilya, ipagtanggol ninyo ang inyong tahanan. The devil is here to steal, kill, and destroy. Pilit na winawasak ng diablo ang mga tahanan. Hindi lamang mga individual na buhay ang ginugulo ng kaaway, kung hindi pamilya, pilit na inaatake, winawasak ang isang maayos, masagana, payapang tahanan. Pangatlo, hindi lamang dapat tayong magtanggol, dapat din tayong lumaban. We should fight. Di po ba? We should fight. Ito yung ginawa nila ni Nehemiah. Sabi doon sa chapter 4, verses 7 to 18. Hawak sa isang kamay ng mga manggagawa, yung mga gumagawa ng wall of Jerusalem, hawak sa isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala. At sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang. At sa tabi ko naman ang isang may hawak na trompeta. So habang gumagawa sila, yung iba may hawak sa kaliwa ng kanilang gamit, ng kanilang tools at paggawa, at yung sa kabila naman may sandata. Yung mga gumagamit ng dalawang kamay, may sukbit sa kanilang baywang na sandata. So, ito yung ating natutunan, di po ba? Espada ang kanilang hawak. Hindi lamang upang ipagtanggol sa lagi ng mga pag-atake ng kaaway, kung hindi lumaban at gapiin hanggang tuluyang mapatay ang kanilang kaaway. So meron silang espada. Sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, binanggit niya yung patungkol sa espada. Sa simula ay sabi nga, because we are not fighting against flesh and blood, itinuro niya na dapat isuot yung kasuotan na mula sa Panginoong Diyos. So ganito po yung kasuotan ng mga Romano sundalo. Di po ba nang nakikita natin sa mga pelikula, ganito yung kanilang kasuotan. At ganito yung pinipicture ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Look at the espada. Hindi ito katulad ng espada na nakita niyo yung ating post sa Facebook, di ba? Yung hawak-hawak ng espada. Yun. Dalang espada ay may iba't ibang klase. Yung hawak ko doon sa FB post natin ay samurai. Bigay yun sa akin ng aking pamangkin. So, yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay tinatawag po itong machiran. Machiran. Isang maikli, a short, bladed sword. Maikli lamang para madaling ipag-wasiwas, di po ba? Ipanlaban. Yun po yung ginagamit nila na sandata. At yung sword naman is used to defeat and ultimately kill the enemy. Hindi lamang siyempre pagtatanggol, di po ba hindi lamang panay-panangga sa pag-atake. Kapag tayo ay inaatake, dapat din tayong lumaban hanggang ganap nating magapi at mapatay ang kaaway. Ngunit alam natin, just like what we said last Sunday, we cannot win our battles by using the weapons of this world. Right? We cannot win our battles by using the weapons of this world. Dahil alam natin, ang ating kaaway, ang diablo ay mayroong kapangyarihan. Di ko ba? Higit ang kanyang kapangyarihan sa atin. Kaya nga kapag sunod-sunod ang pag-atake, tayo ay nadi-discourage. Tayo ay nanlulumo. Yung mga iba na sunod-sunod ang pag-atake na hindi kayang i-handle, yung mga pag-atake ng kaaway ay ganap na nalulugmok. Di po ba? So we cannot win our battles
by using the weapons of this world. Ito yung sinabi ni San Pablo di po ba? Sa sulat niya sa mga taga-Efeso, in chapter 6 verse 12. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. We are not fighting against flesh and blood. We are not fighting against people. Di po ba? Because we are fighting spiritual forces of evil in the heavenlies, in the heavenly realm. Maraming mga espiritu ng demonyo na gumagala-gala sa ating sa paligid. They are using people, di po ba, to attack us in many angles, in different angles of our lives. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, doon sa kasunod na talata, kaya't gamitin natin ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Because we are facing spiritual battles. So ang kailangan natin, not the weapons of this world, but the weapon that comes from the Lord. Kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, look at the text. Sa gayon, makatatagal kayo sa paglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Kapag umatake ang kaaway, hindi lang minsan. Di po ba minsan sunod-sunod sa iba't ibang direksyon, inaatake tayo ng kaaway. Look at the last part. Upang pagkatapos ng labanan, ng sunod-sunod na pag-atake ng kaaway, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ito yung ubod talinong kaisipan ng ating Panginoong Diyos. If we will just use the weapons of this world, yung ating kaalaman sa pakikipagdigma, hindi tayo magwawagi. We can never win against spiritual attacks. So we need to use the armor of God upang tayo ay maging matatag, makatagal sa pakikipaglaban sa sunod-sunod na atake na ating nararanasan. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Nakakaranas na po ba kayo sa panahong ito ng pagsalakay ng kaaway? Di po ba? So kung nakakaranas kayo, we need to wear the full armor of God upang tayo ay tumagal sa pakikipaglaban hanggang upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin tayong nakatayo. Sinabi ni Apostol Pablo doon sa verse 17, take the sword of the Spirit. So kung may mga pag-atake na tayong nararanasan, multiple attacks, we need to take the sword of the Holy Spirit, not just to defend, but to fight. Take the sword of the Spirit which is the Word of God. Hindi sandata na mula sa mundong ito, kundi sandata na mula sa Diyos. Walang iba kundi ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sige po, palakpakan natin ang ating only the Word of God. The Word of God. The Word of God helps us to defeat our enemies during spiritual attacks. Only the Word of God can help us win over our enemies. Si Jesus, sabi natin, He is our perfect example. Right? Si Jesus, inatake siya several times ni Satanas. Nag-fasting si Jesus nung siya ay nagsimula na sa kanyang earthly ministry, ay nag-fasting muna siya. Nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. At nang siya ay, pagkatapos niya mag-fasting, anong epekto nito ng fasting? Of course, mayroong panghihina. Di po ba? So, nagsimula ang kaaway, si Satanas na atakihin siya. In chapter 4 of Matthew,
verses 3 to 4, dumating ang Diablo at sinabi kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang mga batong ito. Gutom na si Jesus. Ito kagad yung panlilim lang sa kanya ng kaaway. The devil wants Jesus to use his own strength. At hindi na kailangang hintayin pa ang tulong at kapangyarihan mula sa Diyos. Ganon yung panlilim lang pag-atake sa kanya ng Diablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang mga batong ito. Sumagot si Jesus. Nasusulat. Look at that. Sumagot si Jesus. Ang sagot niya sa panlilin lang ni Satanas, nasusulat. Jesus is referring to the scriptures, to the word of God. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating kaluluwa. Kahit na 40 days and 40 nights nag-fasting si Jesus, He was full of the Holy Spirit. Nasubukan niyo ng mag-fasting? Di po ba? Ang epekto ng fasting, yung simulan lamang, yung first day lamang yung struggle. The longest fasting na nagawa ko ay 7 days. Yung unang araw, medyo struggle na kasi tubig lamang. Imagine, sanay tayong kumain ng 3 times a day. Then, may mga merienda pa, may midnight snack pa minsan. Kaya nga kapag nag-fasting tayo, hinahanap ng ating katawan yung regular nating ginagawa na pagkain. First day, nandun na kagad ang struggle. But based on my experience at sinasabi nung maraming regular na gumagawa nito, on the second day, na-defeat na yung hangarin ng ating katawan, ano po. At nawawala na yung gutom on the second day hanggang sa matapos natin. Kaya nga Jesus lasted 40 days and 40 nights. Puspos siya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga nung ito ng Diablo, siya ay dinadaya. Ang panlaban ni Jesus sa Diablo ay ang salita ng Diyos na susulat. Pagkatapos noon ay may pangalawang pandaraya, pag-atake na ng mga kaaway. Pagkatapos, dinala si Jesus ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, look at the panlilim lang ng kaaway. Di po ba? Satan is also using the word of God. Pero tinitwist niya ang salita ng Diyos, ginagamit niya sa pansariling kapakinabangan, sariling mga plano. Nasusulat, sabi ni Satanas, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanyang mga kamay, ikay aalalayan sa mga bato paamoy hindi masaktan. So, ginagamit ni Satanas, yung salita ng Diyos sa kanyang panlilim lang. Tinitwist niya ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit sumagot si Jesus. Muli, sabi ni Jesus, nasusulat din. Diba, ito na yung kanyang pakikipaglaban sa kaaway. Nasusulat din naman. Huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. Jesus is clearly referring to Himself as God, the second person in the Trinity. Di po ba? Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. At pangatlong panlilin lang pag-atake sa kanyang kaaway. Pagkatapos, dinala si Jesus ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita kay Jesus ang lahat ng kaharian sa daigdig at karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Alam niyo po, nung panahong ito, maging hanggang sa ngayon, ang Diablo
ano po, siyang, ay sinasabing the prince of this world. Meron siyang kapangyarihan, ano po, sa lahat ng mga material na bagay dito sa mundong ibabaw. Nakokontrol niya maging ang mga isipan ng tao. Kaya nga nadadala niya sa kasalanan, sa pagsuway sa Panginoon. So sinabi ng Diablo kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, ng mga kahariang ito, kung magpapatira ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, referring to the Word of God, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Malinaw na pagsasabi ni Jesus ng kanyang divinity, ng kanyang pagiging Diyos. Sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Look at the next verse. Pagkatapos ng pakikipaglaban ni Jesus sa Diablo, Satan was defeated. Iniwan na siya ng Diablo. Look at that. So, umalis si Satan, defeated. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel, at siya ay pinaglingkuran nila. Si Jesus, di po ba mahina physically because of the 40 days and 40 nights of fasting, mahina, pero malakas ang kanyang kaluluwa. Kaya nga, by using the scriptures, the Word of God, Satan was defeated. So, ang isang tao, ang isang tao na naturuan, naging magaling sa paghahandle ng sword. Napakahalaga nito. Ang isang tao kapag naturuan ng correct, proper handling of the sword, alam niyo po, tatalunin niya ang kanyang kaaway. So a properly wielded sword, listen to this, used by a trained soldier is a powerful weapon. Di po ba? Ang isang simpleng sword na hawak ng isang taong naturuan na naging magaling sa paggamit nito ay isang makapangyarihang sandata. At magagawa niya na gapiin o talunin ang kanyang kaaway. But ang opposite nito, listen to this, yung opposite naman, a soldier who swings the sword wildly or carelessly is likely to harm himself and others. Yung isa namang sundalo o yung isang tao na may hawak din ng katulad ng isang sandata, ng isang taong naturuan at naging magaling. Yung isang tao na walang habas, di po ba manghataw ng kanyang sandata dahil hindi niya alam ang tamang paggamit nito. Maari niyang masaktan, hindi lamang ang kanyang sarili, maaring masugatan niya ang kanyang sarili at makasakit ng ating kapwa. Alam niyo po dun sa talata na ating pinag-aaralan, in the Greek, alam natin yung New Testament is written in the Greek language. Ang ginamit dun sa sword ay ortotomunta. Ganito po yung pagkakasulat sa Greek, ganito naman ito mababasa, ortotomunta. So kadalasan, dalawang salita, binubuo ng dalawang salita. At dito nagsimula, nanggaling yung English word na orthopedic or orthopedic. Di po ba? Ang ibig sabihin nung orthotomunta is to cut straight. Di po ba yung orthopedic, yung patungkol sa buto, yung mga nalinsag ba yan o na-displaced na buto? Kailangan ito ay ibalik sa tamang lalagyan o sa maayos nitong kalagayan. To cut straight, handle correctly, teach rightly. So ito yung ibig sabihin ng orthotomunta. So yung palibhasa, yung orthotomunta ay isang agricultural term
to cut straight. Tayo, yung mga sanay magsaka, di po ba? Kapag inihahanda yung bukid, di po ba, ito ay inaararo para ito ay maging maayos taniman, mag-harvest ng marami, kailangan yung kanyang pagsasaka ay nasa maayos na mga linya, tamang linya para mag-yield siya ng marami. Di po ba hindi pwedeng tabi-tabingi dahil hindi masyado ito pakikinabangan, hindi katulad ng isang maayos na pagsasaka. Alam niyo po, in the same way, ang salita ng Panginoong Diyos, if the Word of God is improperly used, listen to this. Sometimes, may mga tao who doesn't know how to properly use the Word of God. So take note of this. This is very important. So improper use of God's Word. Yung iba sinasabi nila, I'm referring to mga false teachings, false prophets, yung mga hindi alam kung paano gagamitin o ihahayag ang salita ng Diyos. Ang sinasabi ng iba, all religions are basically the same. Ang punta ng lahat ay sa langit. Narinig na natin ito, marahil, di po ba? All religions are basically the same. Ng Diyos na tinatawag nating Diyos Ama, Panginoong Yahweh, yung tawag nila sa kanilang Diyos, yung din yun. Kaya nga ang punta ay sa langit. So malinaw yung sinasabi ng salita ng Diyos. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So napakalinaw ng katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. So hindi lahat ng pananampalataya sa kung sino-sinong tao o relihiyon na pinanghahawakan ang punta ay sa langit. Di po ba tanging kay Jesus lamang? Because Jesus is the way, the truth, and the life. Katulad din ito ng isang katuruan na lumalaganap sa ating paligid, yung sinasabing universalism. Ano po ang theology? Universalism. Na ang lahat ng reliyon, di po ba? Lahat ng uri ng pagsamba, pananampalataya ay tungo sa langit. Pero ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus in Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang mundo, di po ba? Yung kanilang pilit na dinadaanan ay napakaluwang na daanan ng buhay. Dahil napakaluwang, nandun ang kasiyahan, nandun ang mga ang kasaganahan ng mundo, marami ang dumadaan dito. Pero ang patutunguhan pala nun ay kapahamakan. Ang sinasabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Iilan lamang ang nakakasumpong o nagnanais pumasok sa makipot na daan ito. Maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. Kaya nga po, yung itinuturo ng lahat, anyway, lahat naman ay pupunta sa langit. God is a loving God. He does not delight that anyone should perish. Right? God, ang Panginoong Yahweh is a loving God. But He is also a God of justice. Di po ba? He is also a God of justice. Ang Panginoong Diyos ay nagtakda ng kanyang mga batas na kung hindi susundin ng mga tao ang punta ng makasalanang tao na pilit na nilalayuan ang nakipot na pintuan na iniaalok ng ating Panginoon. Ang punta ay tungo sa kapahamakan
sa impyerno. Si Jesus din ay nagsabi ng ganito in Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So take note of this. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So ang tanging maliligtas lamang pumapasok doon sa makipot na daanan na sinasabi ni Jesus ay yun lamang, ang makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan, ay yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So hindi totoo yung mga aral na universalism, ang lahat ay maliligtas, na mga reliyon ay pare-pareho lamang. Ito ay mga kasinungalingan. Parang isang sandata, salita na sinasabi nilang mula sa Diyos, pero hindi, kung iwas-iwas nila ito, ay nagdudulot lamang ng kapahamakan sa marami, maging sa kanilang mga sarili. Another improper use of the Word of God, ang sinasabi nga ng salita ng Diyos, is the denial of the Trinity. Denying the Trinity. Dahil iisa lamang ang Diyos. Right? Iisa lamang ang Diyos. Tama. Pero the Bible is clear. In several areas of the Bible, itinuturo ito. Not the word Trinity itself, but the presence. Naroon, yung tatlong persona ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa 1 John chapter 5, verses 7 to 8. Tatlong nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. Ang Ama, ang Diyos Ama, ang Salita, talking about Jesus, at ang Espiritu Santo. And this is what we believe. Di po ba? Another clear example of the presence of the Trinity. Di po ba yung sa baptism of Jesus? Yung baptism of Jesus, right? Na nung siya ay umahon sa tubig, nung siya ay bautismohan ni Juan Bautista, anong naganap? Nagsalita ang Ama mula doon sa langit. Narinig ang tinig ng Ama, nagsasabi, this is my Son whom I am well pleased, listen to Him. At nakita ng marami ang Espiritu Santo sa anyong kalapati na dumako sa balikat ni Jesus. Tinig ng Ama mula sa langit, Espiritu Santo sa anyong kalapati, dumako kay Jesus ang Diyos Anak. Diyos Ama, Diyos Anak si Jesus at Diyos Espiritu Santo. So maraming mga relihiyon, even sekta ng Kristyanismo ang nagde-deny about the Trinity. Di po ba? They are using the Word of God, but they do not know how to handle it correctly. Ayon sa nais ng Diyos Ama. At sa sulat sa mga Hebreo, ang sabi dito, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. It is living. The Word of God is living. It is active. Ang salita ng Diyos ay buhay at mapisa, mas matalas kaysa limang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng
puso. Ang salita ng Diyos ay buhay. Di po ba? Paano natin nalalaman na ang salita ng Diyos ay buhay? Dahil ang kanyang mga pangako, ang salita ng Diyos nagaganap sa ating buhay. Di po ba? Nagdudulot ng pagbabago. Yung mga pangako ng Diyos nararanasan natin. Ito ay buhay. Alam niyo po yung salita ng Diyos, God's Word, ay merong ilang pagkakatawag, in the Bible. Ito ay tinawag na written word. Written word. Or the scriptures, the Bible is the written word. Ito ay buhay. Ang salita ng Diyos, kapag binabasa natin, nadarama natin, na ito ay kumikilos. Ang tawag po roon, yung rema. Rema in the Greek. The spoken word of God. The written word, ang Bible, pag nagbabasa tayo, nagugulat tayo dahil nadarama natin yung sinasabi ng salita ng Diyos habang binabasa natin ito. Nararanasan niyo po yun? Yung salita ng Diyos, buhay, damang-dama natin, pinaiyak tayo nito dahil nadarama natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yung pangakong kagalingan, ipinararanas ito sa atin ng ating Panginoon. Yung pangakong probisyon sa anumang ating pangangailangan, ipinararanas ito sa atin ng Panginoon. Kaya nga yung buhay na salita ng Diyos, habang binabasa natin yung written word, ito ay nagre-rema. Tumatama, sumusugat sa ating puso kapag tayo ay nagkakasala. Hinihiwa ang ating puso. Dinadala tayo sa conviction, sa pagsisisi kapag tayo ay nagkakasala. Di po ba? So, ang salita ng Diyos ay buhay. Ito ay mabisa. Ang salita ng Diyos mas matalas kaysa alinmang taba na sa magkabilay may talim. Mas matalas, humihiwa, sumusugat. Kapag tayo ay may kamalian. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo in second letter to Timothy, chapter 3, verse 16 to 17. All scriptures is God-breathed. Ang salita ng Diyos ay kinasihan. Ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos. It is useful for teaching. It is useful for rebuking. It is useful for correcting. And it is useful for training in righteousness. Ano yung sinasabi ng verse 17? If you still remember, so that the man of God will be thoroughly equipped. So that the man of God will be properly trained for good works. Na noon pa man, inihanda na ng Panginoon para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tinitrain tayo na gawin natin yung mabuti. Na noon pa man ay inihanda na ng Panginoon para sa ating lahat. So, in the Bible, itinuturo yung written word, ito yung scriptures, ito yung Bible na ating binabasa, yung rema. Kapag ito ay animoy buhay na lumulundag mula sa mga pahina ng Biblia at kumikilos, pumapasok sa ating puso at isipan, ito ay buhay. Nararamdaman natin yung conviction, nararamdaman natin yung kapangyarihan nito na nagaganap sa ating buhay. At ang Word of God ay tinawag din living word, buhay, referring to no other but our Lord Jesus Christ. He is the living word. In John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimulan pa ang salita, ay kasama na ng Diyos. Di po ba? Referring to God the Father and God the Son. The living Word, walang iba kundi ang ating Panginoong si Jesus. Kaya nga, napakahalaga that we should be trained, in using God's Word. So that we will not cause harm to other people, even to ourselves. Di po ba? Hindi ito magdulot ng pain,
Hindi ito magdulot ng kapahamakan sa ating kapwa, maging sa ating mga sarili. Kapag tayo ay inaatake, as we end our service, just like what Jesus did, gamitin natin panlaban sa kaaway, sa mga atake na ating nararanasan ang salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga. Know your Bible. Di po ba? Know what the Word of God is telling you. Malalaman lamang natin ito sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At ganun din naman yung pagbabasa natin araw-araw. Sunday is not enough as feeding for our soul. Di po ba? Hindi sapat ang araw ng linggo sa pagpunta natin sa church upang marinig ang salitang inihahayag sa pulpito. Hindi sapat. Kung isang beses lang tayo sa isang linggo kakain, di po ba anong mangyayari sa atin? Manghihinga tayo, mamamahayat tayo. Di po ba? So ang kailangan natin, kakain tayo araw-araw. Not only 3 times a day, kakain ng salita ng Diyos na pagkain ng ating kaluluwa. Para kung maging sa panahon ng pandemya, panahon ng pagipitan, kulang tayo sa pagkain, di po ba, para sa ating katawan, pero sapat naman yung pagkain ng ating kaluluwa, mananatili tayong matatag. At takihin man tayo ng ating kaaway, tayo ay makakalaban ng buong tapang at kapangyarihan. At makakasiguro tayo ng tagumpay. Tumayo na po tayo guys. Hallelujah! Hallelujah! O Diyos, salamat sa iyong buhay at makapangyarihang salita na aming narinig ngayong umaga. Alam mo, nagaganap sa buhay ng iyong mga anak dahil walang nalilingid sa iyo. Alam mo ang lahat. Panginoon, maging ang mga nakakaranas ng pag-atake sa kanilang buhay. Those who are experiencing multiple attacks, Lord God, alam mo ang mga nararanasan ng bawat isa sa amin. Kaya nga help us, katulad ng sinabi mo aming Panginoong Yesus, you will teach us and remind us of your word, your words that you have taught us. Sa panahon ng aming pakikipagdigma, Panginoon, ipaalala mo sa amin ang bawat salita mo na itinangako sa amin. Amen. Upang magawa namin lumaban, gamit ang iyong salita. Panginoon, at sa aming pakikipagdigma sa kaaway, gaano man karaming pag-atake ang dumating sa aming buhay, makakaasa kami ng tagumpay. Dahil ang iyong salita ay makapangyarihan, ito ay buhay at bibigyan mo ito ng kaganapan sa buhay ng iyong mga anak. O Diyos, ang kapangyarihang nagbangon kay Jesus mula sa mga patay, ang siya rin kapangyarihang naghahari sa buhay ng iyong mga anak. Kaya nga po, tulungan mo kami, Panginoon, to properly handle your word, O God, so that the full benefits of your word maranasan namin maging ng mga tao na aming binabahaginan nito. Salamat, O Diyos. Papuri sa iyo lamang, ulit-ulit na pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And all of us say, Amen. Amen.